muli, tapitin mo ang iyong katabi sa likod sa harap. Sabihin mo, I'm glad you are here. Praise the Lord. At malaya na po tayo makakaupo, mga kapatid. Praise God. Welcome din pala kay Sister Nilo May, nakita ko, at Sister Gemma. Praise God. Praise the Lord. Yung mga bisita nyo, hindi nyo na i-follow up yata, mga kapatid. Praise the Lord. At sa tanghali po ito, tayo po ay mag-aaral at bibigyan po natin ng pamagat ang mensahe sa oras na ito na Be an Effective Soul Winner. Naituro po natin ito last Thursday about soul winners, and sa oras po ito, mga kapatid, ang mensahe ay direction ng ating Panginoon na may salitang Be an Effective Soul Winner. Sabihin mo, soul winner. Soul winner. Effective means, ang ibig sabihin, sabi ng Merriam-Webster Dictionary, is a successful in producing a desired or intended result. Ibig sabihin, kapag effective, ito po ay successful in producing. Kapag ikaw pala ay effective, meron kang pinoproduce na successful at ito ay merong intensyon o intended result. Everybody say result. Result. At ang soul winning, mga kapatid, is the preaching the Word of God, giving someone an opportunity to give their lives to Christ and save them from going to hell. Ito palang soul winning, mga kapatid, ay isang paghahayag ng salita ng Panginoon upang ibigay sa mga tao at opportunity na ihayag ang salita at iligtas sila mula sa kapahamakan at idala kay Kristo. Napakahalaga, kapatid, ng soul winning. We know Jesus is coming very soon. Sign of His coming, kapatid, is appearing all around us. Now is the time to be caught off guard. Ito na po yung panahon na hindi na po tayo off guard, yung pagpapawalang bahala, kapatid. It's time to get prepared. Ihanda na natin ang ating mga sarili sapagkat malapit na pong babalik ang Diyos. Sino po ang mga born again dito? Magsabing, praise the Lord! Praise the Lord! Ang lahat ng born again, ito po ang mensahe ng ating Panginoon, be an effective soul winner. Ang sabi po ng Matthew chapter 24 verse 34 to 35 says, katotohanan sinasabi ko sa inyo, hindi lilipas ang lahing ito hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay na ito. Ang langit at ang lupa ay lilipas, dalapwat ang mga salita ay hindi lilipas. Heaven and earth will pass away, but His word still remain. Kaya, kapatid, ang sabi ng Biblia, lahat mangyayari, lahat magkakaroon ng lindol, sakuna, maraming mga mangyayari sa mundo, ngunit ang salita ng Panginoon ay hindi mawawala. Malapit na pong babalik ang Panginoon, kung kaya ang Diyos na mismo nagkatawang tao at Siya po ay nag-utos sa atin na tayo po ay mag-soul win. Soul winning is the heartbeat of God. Ito po yung tibok ng puso ng ating Panginoon. Winning the lost is the very heartbeat of God. All of His plans and purposes from the beginning of time up to His very hour have centered on man's redemption. Magmula noon hanggang ngayon, mapatid, ang sentro ng focus ng ating Panginoon ay magligtas ng mga kaluluwa. Gusto ba natin, mga kapatid, maging part ng pagtatrabaho sa upasan ng Panginoon na makapag-soul win? We must be at work
to fulfill the vision of winning the lost and making disciple of new converts. Amen. Sino po naka-attend ng Bible study last Thursday? Amen. Ito po yung ating pinag-aaralan last Wednesday is napakahalaga at napakagandang mensahe ng Panginoon para mabuksan po ang ating isipan na kailangan nating maging effective soul winner. Ang huling habilin ng ating Panginoon, siya po yung nagbigay ng utos bago po siya umakyat ng langit. At ang sabi niya sa Matthew 28:19, "Go ye therefore and make disciples of all nations." Humayo tayo mapatid at gawing alagad ang lahat ng bansa. Turuan natin mapatid sila ng salita ng ating Panginoon at bautismuhan natin sila. Dahil kailangan pong mabautismuhan ang mga hindi pa nakakaunawa ng salita ng Panginoon para sila'y maging tuluyang disipulo ng ating Panginoon. The Christian in the New Testament were everywhere preaching the word. They obey the mission. Sabi ng Bible, sila po'y nagsipangalat, nagsipaglakbay at ipinangaral ang salita ng Panginoon. Acts 8:4. We need to change our priorities. Kung ang ating priorities ngayon, mapatid, ay magpayaman na magpayaman, hindi na po ngayon ang time, mapatid, na unahin natin ang ating priorities. We need to prioritize, mapatid, ang ating mission sapagkat ang pagbabalik ng Panginoon ay malapit na malapit. Hindi na natin madadala, mapatid, ang kayamanan. Minsan ang kayamanan ay nagpapalayo sa atin sa presensya ng Panginoon. Ngunit hindi ko naman sinasabing huwag tayong magpayaman. Dahil ang kayamanan, kapag ginamit natin mapatid sa kabutihan, ito'y marami pang magagawa sa wasan ng ating Panginoon. We need to change our priority, mapatid. Kung tayo ay, ang ating focus ngayon ay gusto lang natin magliwaliw sa sanlibutan. Hindi na po ngayon ang panahon para tayo ay magliwaliw. Ito na po ang panahon para tayo magtrabaho sa upasan ng Panginoon sapagkat malapit na po siyang babalik. Sino po ang handa ng sasama sa Panginoon kung siya'y babalik ngayon? Amen. Kung siya'y babalik ngayon, we are proud and excited. Lord, here I am. Salamat Panginoon at ako'y nakapaglingkod sa iyo. Ngunit isang kakilakilabot sa isang Kristiyano ang hindi sumunod sa mission ng ating Panginoon. Ang mission natin dito sa mundo, mapatid, is to soul win. Akayin natin ang mga naliligaw na kaluluwa, yung hindi pa naaabot ng salita ng Panginoon dahil ang sabi ng Biblia, sila po'y siguradong pupunta doon sa kapahamakan. Tayo po ay meron pong trabaho na binigay ang Panginoon. Hindi lang tayo tinawag ng Panginoon para uupo. Hindi lang tayo tinawag ng Panginoon para kakanta dito. Hindi lang tayo tinawag ng Panginoon para kakain lang. Tinawag tayo ng Panginoon para mag-akay ng mga kaluluwa. Hallelujah! Madami ng uhaw sa salita ng Diyos, ngunit mapatid, hindi natin naaabot ang mga kaluluwa. Dahil kulang sa manggagawa, sabi ng Matthew 9:37, the harvest truly is plenteous, but the laborers are few. Na magkagayoy sinabi niya sa kanyang mga alagad, katotohanan ang aanihin ay marami. Dadapot kakaunti ang mga manggagawa. Tayo po ay tinawag ng Panginoon upang maging manggagawa niya sa kanyang pungkupasan. Ngunit ang sabi ng Panginoon, marami ang aanihin, kaunti ang manggagawa. Napakarami pa po kapatid na Pilipino dito sa Athens, Greece. Hindi lang po mga Pilipino, pero kung tayo po ay magbibilang, wala pa po tayong 1% dito mga kapatid. Kung atin pong makikita ang mga kababayan natin, isa-isang namamatay na hindi po nila naririnig ang katotohanan. Tayo po ay merong obligasyon na ibahagi ang truth sapagkat kapag hindi natin ibinahagi, sabi ng Biblia,
ang katotohanan sa mga kakilala at mahal natin sa buhay. Kapag sila'y namatay, sisingilin ang dugo nila sa atin. Sayang naman, kapatid, ang ating paglilingkod sa ating Panginoon kung siya'y babalik at tayo ay hindi rin makakalimutan. Praise the Lord! Build a good relationship to others. Sino po ang nakikipagkaibigan sa kapwa? Amen. Hindi porket tayo po ay mga Kristiyano, mga banal na kapatid, hindi na natin pwedeng kausapin yung mga makasalanan. No. Ang gusto nga ng Panginoon, doon tayo pupunta sa mga makasalanan at aakayin natin sila. Dahil minsan tayo po ay naging makasalanan mga kapatid at meron ding lumapit sa ating pinag-pray na. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Na oras na po, mag-alas 2. Praise God. Bigyan niyo pa po ako ng konting panahon. Build a good relations to others. Be kind. Kasi minsan, akala natin kind na tayo, yung facial expression natin, babantayan natin. Kasi yan po ang tinitingnan ng mga lost soul. Kapag ikaw ay hindi ka aya-aya, isipin nila, ayaw kong lapitan yan, baka sumpado yan. Ayaw kong lapitan yan, hindi humingiti, baka tatarayan lang ako. Kung tayo ay kaaya-aya, malayo pa lamang kapag in-approach namin sila, kapatid, taga saan ka? Taga dyan lang ako sa Amilo Kipi. Diyan sa Argulitos, malapit dito sa church nyo. Di ba kapatid, sasagot sila ng merong magaang na loob dahil hindi po sila naaalok sa atin. Kasi minsan meron po mga Kristiyano na piling holy at hindi na sila makakausap. Ang gusto kong kaibigan yung mga holy lang. Pero sa totoo, hindi naman talaga holy sila. Yung totoo, nauhuli pa sila. Sa church nga lang, gano'n ng church, nauhuli pa. Wala po tayong pinapatangal ng kapatid. Ngayon sa ibang church po yan. Be true to them. Maging totoo po tayo sa kanila sapagkat kapag naramdaman nila na tunay tayo, mararamdaman nila na hindi natin sila pinibiro. Seryoso tayo kapatid na akayin sila sa Panginoon. Marami kasing mga ibang denomination, hindi talaga seryoso. Gusto lang nila, kapatid, marami sila. Pero hindi nila in-educate, kapatid, ang kanilang mga soul, ang mga kawan, kapatid, para lumago. Amen. Lagi ko ang sinasabi, kahit doon pa sa lumang church, 5 years, 10 years na nag-church, hindi pa rin marunong mag-quote ng verse. Wala pang alam ng versikulo. Tatanungin sa ka nag-church, ay, born again Christian ako. Wow, nakaka-bless. Bigyan mo nga ako ng verse para ako ay matuto sa salita ng Panginoon. Ay, tatanong ko kay Pastor. Anong verse yung mga sinasabi ni Pastor? Kasi lagi lang ako nakatingin pero hindi naman pala ako nakakaunawa. Ang tinitingnan ko lang pala pagkatapos ay mukhang chicken na si Pastor. Amen. Be an effective soul winners. Kailangan natin malaman ang gospel of Christ. Kailangan natin magkaroon ng salita ng Panginoon sa ating puso. Memorize verse. Naniniwala ako kapatid, lahat ng narito na nabaptize, walang hindi nakaka-memorize ng verse. Amen. Dahil tayo po ay na-disciples, alam natin ang salita ng Panginoon. Ang kadalasan mga kapag nagsusolve tayo, alam nyo yung Mark 16:16. Mark 16:16. Sino po nakakaalam? Amen. Ang sumampalataya at mabautismuhan ay maligtas. Dalawa ang hindi sumampalataya ay parusahan. Amen. Yan po yung mga important verse para po tayo makapag-soul win sapagkat kapag wala kang versikulo, paano mo sila sisyaran? Napaka-importante ng mga verse na ito. Bigyan ko po kayo ng mga versikulo na dapat pilitin natin sa uluhin. Romans 3:23.
Amen. Romans 10:23, sapagkat ang lahat ay nangagkasala nga at hindi nakakaabot sa kalwatian ng Diyos. For all have sinned and come short of the glory of God. Romans 3:23. Kapag may nakita tayo sa ating daanan, hello sister, alam mo ba mabuti ang Diyos? Talaga? Bakit siya'y mabuti? Kasi dati akong makasalanan, pero ako ay nilinis ng ating Panginoon. Sa versikulo yan, sis, Romans 3:23, dinuro kanina ni Pastor. Kapag meron kang versikulo sa iyong puso, kapatid, itatanim mo yan sa iyong puso, ilagay mo sa iyong isipan, hindi na po mapupura yan, kapatid. Romans 6:23, for the wages of sin is death. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, dadagwat ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Meron palang kasalanan na dapat babayaran. Kapag tayo po ay nag-share, sasabihin natin sa ating kausap, ipapaunawa natin na lahat ay nagkakasala, walang exempted. Kaya dapat tayo po ay magbabayad ng kasalanan, Romans 6:23. Sino po ang nagmahal sa atin at bumaba rito? John 3:16. Napakagandang verse. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him should not perish, but have everlasting life. Napakaganda, meron kang versikulo sa puso ng kapatid na kahit maiwan mo yung Bible, pero yung salita ng Panginoon, hindi na iiwan sa iyong puso ng isipan. Always prepared to defend the gospel of Christ. Kapag tinanong ka, bakit ka naging born again? Dapat ipaliwanag mo. Dapat alam mo ang salita ng Panginoon. Kung tatanungin ka ngayon sa labas o ang ating mga bisita, bakit ba tayo naging born again? Ano ang isasagot natin? Tatanong mo kay Pastor, bakit ba naging born again? Hindi po pwedeng gano'n, kapatid. Sasabihin natin dahil alam natin, bakit ba tayo naging born again? Kasi na-experience natin ang kapangyarihan ng Panginoon. Na-experience natin ang pagbabago natin. Hallelujah! Maraming kapatid dito na lubog sa kasalanan, lubog sa lahat ng mga kasamaan, pero we experience ang pagbabago ng Panginoon. Dahil siya'y buhay, kapatid, siya'y totoo nagbabago ng mga taong naliligaw. Tayo po'y minsan naligaw, kapatid. Lugaw tuloy ang nasasabi. Nagugutom na yata. Minsan tayo ay naliligaw, kapatid. Pero meron ng Diyos na naghahanap sa atin. Amen. Lugaw na tuloy ang nasasabi. Praise God. Alam niyo ba na mayroong 100 tupa ang ating Panginoon? May isa lang na mawawala, iiwan niya yung 99. Amen. Bakit niya iiwan? Dahil alam niya, secured na yung 99. Yung nawawala, hahanapin niya yung kapatid. Kaya nga ang Diyos ay mabuti, siya ay nagmamahal. Ganun din po ang ating maging puso. Magkaroon po tayo ng burden, kapatid, na mag-akay ng mga kaluluwa. Ang sabi po ng Matthew 24:42, mga puyat nga kayo, sapagkat hindi nyo nalalaman kung anong araw paparito ang inyong Panginoon. Hindi natin alam kung anong oras, baka bukas, baka mamaya, habang nangangaral si Pastor, wala na yung katawan ni Pastor, damit na lang. Habang tayo po'y nakaupo dyan, wala na si Sister Juliet, damit na lang. Na-rapture na pala tayo. At yung mga iiwan, ang sabi ng Biblia, yun ang pinaka-worst na nangyayari sa kanilang mga buhay, yung hindi makakasama sa pagbabalik ng Diyos. Everybody say praise the Lord.
Soul winning is our mission for Christ. Let's make it action. Kailangan po natin kumilos, mga kapatid. Be ready, be prepared. Fix our spiritual life, mga kapatid. Maging halimbawa tayo sa mga sanlibutan. Maging tunay tayong Kristiyano, ipakita natin hindi lamang paglinggo. Ang pagiging Kristiyano, mga kapatid, ay araw-araw na buhay. Kaya nga, merong isang post, soul winning is not for pastor, elders, leaders. This is all who are Christian, saved by the blood of Jesus. So hindi pala exempted kapag hindi ka pastor, kailangan mo rin mag-akay ng kaluluwa. Last Sunday, meron po tayong 7 visitors. Kapag may 7 visitors pala tayo, parang dumadami na tayo. Kapag ang bawat isa, kapatid, meron pong burden, meron tayong kaunawaan, kapag hindi ka pala nakapag-akay, darating ang time kung yung kaibigan at kakilala mo, hindi mo nagawa ng paraan, akayin o siyakan. Ang kanyang kaluluwa kapag siya'y namatay, sisingilin sa ating mga dugo. Do our part and let God do the rest. Gawin lang natin, kapatid, ang ating part. Bahala na po ang Panginoon na siya po ang kikilos. Sa ating pong pagtatapos, kapatid, be an effective soul winner. Mga kapatid, upang maging effective tayong soul winners, magsimula muna sa ating mga buhay, sa ating puso't isipan, upang tayo po ay maging halimbawa sa mga ating pong kaibigan. Tatayo po tayong lahat, kapatid. Hilingin natin sa ating Panginoon na tayo po ay bigyan ng tapang upang maging epektibong manggagawa tayo ng Panginoon.